Magandang tanghalian, universe. Magandang tanghali mga friend. Kagagaling ko lang sa grocery store, tsaka sa palengke. Namili ako ng mga stocks dito sa aming munting tindahan. Ayan. At nilinis ko ito kahapon, kaya medyo tong mga nakataob. Ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw na to, yung pagkukwentuhan natin is yung tungkol sa food storage. Yan. Yung pag-iimbak ng mga pangangailangan ng pamilya. As a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, kung pamilyar kayo sa tinatawag na Mormons or LDS, member po ako doon. So, isa sa council o advice ng mga leaders namin o program namin sa simbahan is yung magkaroon ng food storage. At least ang advice sa amin noon, nung bagong member ako, at least 3 months. Then, dahil nagbabago ang panahon, naging 6 months. Ngayon, 1 year food supply. So, noong una, talagang hirap kami. Lalo na para sa akin na tayong mga budget manager. Lalo na pag walang babudgetin, yan ang lagi nating sinasabi. Na kahit gaano ako, mahina ako sa mathematics, pero pagdating sa budgeting, alam ko ako doon masteral ko yun. Pero kahit magaling pa ako sa budgeting, magaling ako sa 1+1, hirap din talaga ako noon. Kasi may 4 akong anak na nag-aaral, and then, yung asawa ko nasa construction siya nagtatrabaho at hindi pa naman talaga ganun ka, sabi na natin skilled kasi nagsisimula pa lang kami noon. Pero sinikap namin na sumunod doon sa naging advice sa amin ng aming mga leader. At alam niyo ba kung paano ako nagkaroon ng food storage o paano ako nagkakaroon pati ng tinatawag na 24 hours kit. I-discuss ko yan sa inyo pagdating ng siguro sa mga susunod kong video, yung 24 hours kit at saka 72 hours kit at saka kung ano yung mga laman. So I would like to discuss ngayon, ikwento sa inyo yung aming food storage program. So noong maliliit pa yung mga anak ko, kapag nagsisweldo yung asawa ko kasi lingguhan, hanggat may sweldo siya at trabaho, ang ginagawa ko, nag-iipon ako ng mga dilata. Yan, dilata, lahat ng mga ricado, bagoong, meron ako niyan. Kinukumpleto ko para hindi ako palaging tumatakbo sa tindahan bumibili. Pero yun ang trabaho ko ngayon, yan sa tindahan. So pagkatapos niyan, di mag-iipon kami kasi nung sabi sa amin, mag-ipon kami ng food storage para sa pangangailangan. Meron kaming meron kaming gagamitin. At talagang naging malaking tulong yan sa amin dahil tulad nga ng sinabi ko sa inyo, yung trabaho ng asawa ko, hindi yan hindi yung buwan-buwan may sinasahod. Weather, lalo na kapag ganyang Agustong-Agusto kung bakit tag-ulan, dry na dry yung balon namin. O, diba? Sa lahat naman ng tag-ulan, yung balon namin ng pera ang dry na dry. Kasi bakit kapag tang-ulan, usually walang construction kasi mahal daw yung mga materyales kaya walang mga nagpapagawa. Yung mga naipon ko na mga paunti-unting mga dilata, mga noodles, bigas. So paano ko ginagawa yung bigas? Sa bigas ganito. Pag nagluluto ako noon ng kanin, nagluluto ako, bago ko yun isalang, kukuha ako ng isang dakot. Tapos ilalagay ko sa isang maliit na yung bote ng Coke. 1 litro noon. Yung plastic. Inilalagay ko doon. Kapag napuno na yun, ilalagay ko siya sa sa food storage namin. Ipagsasama-samahin ko doon. Kung ilang ganon ang naiipon ko. Ngayon, pag nawala ng trabaho yung asawa ko, ang gagawin naman niya, magluluto ng banana Q at saka kamote Q, ako naman yung magtitinda. So, ganun yung naging buhay namin noon. At yung bigas, at saka yung mga naipon ko na mga dilata, yung mga munggo, kung ano yung mga naipon ko,
habang hindi siya nakakakita ng trabaho, minsan tumatagal yan ng 1 buwan, 3 linggo, kasi nga kapag umuulan, tapos pasulpot-sulpot, yon ang unti-unti naming ginagamit. So, yung food storage is for emergency purposes po yun. Maswerte kayo kung talagang buwan-buwan talagang nag-grocery na kayo ng bonggang-bongga for 1 month or for 2 months na paggamit. Pero sa amin po na nag-i-struggle, kailangan namin maging madiskarte at maparaan para masunod namin yung council na yan. And itong munting store ko, ito yung isa sa naging food storage namin. So, nagsimula ito, matagal na panahon na, bago pa, nung maliliit pa yung mga anak ko. Nagbukas ako ng store, kasi nung bago pa ako dito, syempre hindi ko pa kilala yung mga friendly natin. May mga kaibigan tayo na utang kalimutan, yan. Na minsan, kapag naningil ka, siguro real talk ito, so hindi ko naman chinichismis, karanasan ko to ha, at hindi naman ako nagbabanggit ng pangalan. Pag nagsingil ka, parang ikaw pa yung may kasalanan, tananingil ka at hindi ka nakaintindi, wala silang pangbayad. So, ang nangyari po dun sa store ko na yun nung una, at pangalawa, pangatlo, nagsasara po yan. Kasi kapag ka merong puhunan, bukas, kaya nga tawag sa store ko, sara-sara store noon. Yan. Kapag ka merong merong akong gustong ilent yung yung budget ko, ilalagay ko sa store. Kaso mo nangyayari, imbis sa pakinabangan namin, pag nautang na po, hindi mo na singil, goodbye ka at magkakaroon ka po ng hindi naman kaaway yung taong hindi kayo magpapansinan kasi hindi ka napapansinin, nakautang. At ang masaklap pa po niyan, kapag nakautang sa'yo, dadaan-daanan ka kasi sa takot na masingil, sa ibang tindahan sila bibili. O di ba ang saklap niyan? So that is naging lesson din po sa akin yun nung nagbukas ako ulit ng store. Pero nagsimula ulit itong store na ito nung elementary yung anak ko. Nagkaroon siya ng 950 kasi sa mga anak ko noon, ini-encourage ko sila na kahit maliit lang yung baon nila is mag-ipon sila. At nakaipon siya ng 950. And sabi ko, anak, para hindi mawala yung pera mo, ipuhunan natin sa maliit na store. Actually, nagsimula lang yun sa yung red na patong-patong na ganyan. So, doon ko lang nilagay yung niya, yung 950 niya. And doon na rin siya kumukuha ng baon niya. At dahil nga hindi niya rin maasikaso, tapos gusto niyang makuha yung pera niya, kwenta ko lahat yung kung magkano yung laman ng naging munting store niya. So, ang naging laman yun from 950 is naging 1,250. So, yun yung binayaran ko sa kanya. Bukod pa doon sa kinita niya na araw-araw na baon niya na 20 pesos. O yan, parang Bombay. And ako na ang nagtuloy nung store na yan. Ito na yun ngayon. O, may mga tinda na rin akong mga Milo, mga to. So, yun yung naging, yun na ang naging simula. And dahil nga sa nadala ako sa utang kalimutan, hindi na po ako nagpapautang. Maliban lang sa talagang alam kong marunong magbayad. Pero kahit sila, alam nila hindi ako nagpapautang, kaya walang utang. Kasi kapag ka may utang, hindi nag-ooperate yung store. And this store is our food storage. Yan. Yung kinukwento ko sa inyo na yung food storage. Naging food storage namin ito. So, hindi na ako ngayon naglalagay ng bigas sa mineral water, pero parang gusto ko ulit simulan, kasi talagang nakakatulong, parang gusto ko ulit magsimula doon, na tuwing magsasayang ako at maglagay doon. So, hindi na po ako gumagawa noon. Pero kung kayo po ay hirap na makapag-ipon ng maraming bigas para sa tag-ulan, pwede nyo pong gawin yun. Pero mind you, iniisip ko talaga ngayon, kasi noon nilalagay ko na sa mga mineral water, yung malalaking, yung mga Wilkins, yun na pong pinaglalagyan ko ng food storage ko dati. So, pero ngayon yung malaki ng malaking balde. So, yan, medyo from maliit, tas mineral, ngayon balde na. So, makita natin yung, sabihin na natin, konting improvement sa pag-food storage. And, ginagawa ko rin yun, na kapag sumusweldo ang asawa ko noon, bibilhin ko yung mga pangangailangan namin. Talagang, tapos magse-set aside ako ng 2 sardinas, yan. Tapos sa susunod na sweldo niya sa lingguhan na yan,
bibili ako ng munggo, beans na 10 piso, yan, bagoong na isang bote, at hindi mo namamalayan yan, doon sa lalagyan mo, pag hindi mo lang pinapansin, dumadami yan. Para ring utang, kapag utang ka ng utang, yan, hindi mo namamalayan, dumadami yan. So, ganun din po sa pag-ano ng food storage. Ang kailangan lang po, madiskarte tayo, tapos magkaroon tayo ng desire na talagang bumili at mag-ipon ng mga pagkain. Pero kung talagang hirap, kailangan po nating magsakripisyo. Kagaya sa amin, noong mga panahon na yun, talagang hindi po kami nagsusoft drinks, kami nagmimerienda. Kakain kami ng kanin, pas wala nang merienda yun kasi yung baon nila sa hapon, yun yung merienda nila. So, diskarte lang po. And mind you, pagdating ng araw pa sa salamatan mo, yung naging pagsunod mo sa commandments. Kasi para sa akin, obedience is the key. Pag tinatanong sa akin kung paano ko ginawa, obedience is the key. So, gawin lang natin. Nung una din, nagrereklamo ako kasi talaga hindi ko alam. Pero nagpray ako ano bang gagawin ko. At doon sa Relief Society, dinidiscuss ko ano yung mga ginagawa at gagawin. And, tinesting ko. And yung 950, yung 1,250 na yan, eto na yun ngayon. So, nung pandemic, yung knowledge ko about sa food storage na ginawa ko mula noon hanggang ngayon, yun po ang nagsalba, tumulong sa pagsasalba sa amin. Aside from the fact na may trabaho naman yung mga anak ko, pinagpapasalamat ko yan, ayoko namang solohin yung na talagang may trabaho yung mga anak ko, work from home sila, kaya nga hindi kami na-qualified, hindi ko nasasabihin, ayoko nang ikwento. Etong store ko, naging din ito, yung mga sabihin na natin is, wala pang pangbayad kasi walang trabaho, yung mga frozen foods ko. Pero sa store ko talaga, alam nila na hindi ako nagpapautang. Pero doon sa mga alam ko talagang nangangailangan, tapos alam nilang magbayad, so inalaw ko yun during pandemic. Ano ba naman madam, kung wala silang pera, saka ka nagpautang. Kasi kilala ko naman na sila. So nung una lang kasi noon, marami tayong pinautang, hindi naman natin kilala na ganun pala, so hindi ko alam. Pero ngayon, sa tagal ko na rito, so may mga stock akong mga frozen foods, yan. Kapag wala silang medyo kakainin sa oras na yon at hindi pa dumating yung pera nila or hindi pa sila nakapag ayuda, so nakakatulong din po. So yun yung kwento ng aking store na naging food storage. Ito yung yung wisdom na natutunan ko bukod sa bukod sa obedience is the key. Isa yan sa natutunan ko. Ako kasi noon nagrereklamo ako bago ako sumunod. Syempre, ako yung maghahawak ng budget, ako yung mag-iisip ng lulutuin, saan ko kahit ibigay na sa iyo yung hindi man magreklamo yung financer, ikaw magrereklamo na nagbabudget. Alam ko yun, karamihan sa mga nanay, yan ang daing. Hindi ko alam kung nakaka-relate kayo sa akin. Pero, habang tumatagal ako sa church and I grow spiritually, hindi man talaga, naging, perfectong-perfecto kasi talagang may mga weaknesses pa rin tayo. Natutunan ko na obey first before you complain. Yun ang natutunan ko. Na sumunod ka muna. Pero pagka sumusunod ka at nakita mo yung resulta, wala ka na palang i-complain. So, ang complain kasi natin palagi nasa umpisa na parang mahirap gawin, walang means. Pero alam nyo ba yung natutunan ko? If you pray about it, the Lord will provide. Kung paano mo gagawin yung mga bagay-bagay, basta mag-rely ka lang sa Kanya. Magbibigay siya bibigyan Kanya ng wisdom. Hindi man ako naging mayaman, kagaya ng iba, na nagkaroon ng pero I'm happy kung ano yung ginagawa ko ngayon, at kung ano yung meron ako ngayon. Kumpara noon, na talagang masasabi ko na, medyo may kahirapang taglay. Pero, pag binabalikan ko naman during that time is parang hindi ko naman talaga nararamdaman. Pero alam ko, sabi nga ng anak ko alam niyang mahirap kami, pero hindi niya naramdaman daw na mahirap kami.
Why? Because kumakain sila sa oras, hindi man nila nabibili lahat ng gusto nila. But, mind you, no, yun ang una kong natutunan, no? Sa food storage na yan, we're talking about food storage. Minsan, alam nyo, pag nagkikipagkwentuhan ako, tsaka nagsishare ako, alam kong nagsasanga-sanga yung mga kwento ko. Kasi magkakarugtong naman. So, ganun yung, ko. So, yun ang una kong natutuhan. Pangalawa, if you are prepared, you shall not fear. Kasi during pandemic nga, may bigas kami. Siyempre, natutunan ko nga yan na kailangan naming mag-prepare ng pagkain. And also, yun nga, may store kami. So, may pagkukuhanan kami, bukod pa sa may trabaho yung mga anak ko. Hindi yun po sa pagbabrag or sa pagyayabang or sa pagbubos, no? Hindi po. I'm sharing what yung natutunan ko at na-experience ko. Baka meron po sa inyo na malay nyo, maabot ng video na to na kailangan niya. Na ganun pala ang kailangan gawin. Maybe ma-encourage kayo na gawin din. Tulad ng sinabi ko, hindi naman ako, isa na nga lang yung hindi ko pa na-minute na goal. Baka sakali pag na-monetize ako sa FB at saka sa dito sa Reels ko at saka doon sa YouTube ko. Yung 1 million nga sa bangko, hindi ko pa yun. Kahit piso, wala pa ako doon ngayon. Kasi ang ipon ko, na ko sa iba, na pagpagawa ng bahay, na pagpaaral sa mga anak, at kahit papano nakabili ng maliit na lupa. Yun yung mga napuntahan ng aking mga pinaghirapang na pinagsikapan, pinagtamblingan, yan, ganyan. So, dahil yun po, sa pagsunod, no? If you are prepared, you shall not fear. During pandemic, sabi nung asawa ko, no, hindi niya daw naramdaman yung hirap nung pandemic. Kasi nga, paano niya mararamdaman kapag oras ng kainan, may kakainin naman kami. Hindi naman talaga kagaya nung iba na talagang hindi sila naging handa. Kasi talagang sino ba ang hindi na bigla sa mga pangyayaring ganun. Kahit may pera ka nga, minsan nung pag pumupunta ako sa grocery during pandemic, kapag bumibili ako ng mga stocks, minsan nagkakawalaan, no? Nagkakawalaan ng mga stocks, tapos limitado yung bibilhin. So talagang nagdulot ng fear sa maraming tao yun. Pero yun nga sinasabi ko, there is safety in obedience, no? At saka kapag prepare ka, hindi ka masyadong mag-aalala at hindi ka rin matatakot. So, I hope you learn something, no? Dito sa video ko. Ito na ngayon, yung store ko from 1,250 na galing doon sa store ng anak ko. At mind nyo, ito pa rin yun, kapag gusto ko lang, kapag busy ako, nakasara yan. Alam ng mga kapitbahay kapag wala ako kasi nakasara. Tulad kanina. At mabubuksan lang ulit iyan pagka yung hindi ako busy. So, kagaya ngayon na pag nag-reels ako, sinasara ko yan kasi ayokong ma-istorbo. Pero ngayon, sabi ko sa kanila, nakabukas ako kahit nagre-reels ako yan. Para 2-in-1 na. Tapos habang nagre-reels ako ngayon, inaayos ko tong mga paninda ko kahit nakaupo ako. Kasi abot-abot kamay lang naman yan, dyan, ganyan. Tapos nagsasaing na ako. May ulam naman na kami dyan. So, ganun yung buhay ng to. So, yun yung mga natutunan ko, dalawang bagay. Yun yung mga naging natutunan ko sa pangyayaring food storage. At ang pangatlong natutunan ko, your knowledge about the things, kapag in-apply mo yun, ay magiging wisdom. Yan. Tapos magkakaroon ka ng learning na oo nga pala, ganito yung gagawin. And later on, yung wisdom na meron ka, anong magagawa mo, you can share. And you can help other people na maaring makinig sa'yo na, ganito pala ang magandang gawin. So, kung gagawin nila at makakatulong, well and good. Pero kung nakinig lang sila at hindi nila gagawin, well and good din yun. So, wala naman tayong pwersahan, di ba? Pare-pareho naman tayong nag-aaral. So, sa akin po is just to share what I experience, what I learn, at kung ano yung naging resulta ng mga pangyayari na yon.
At nagpapasalamat din ako doon sa mga nag-share din sa akin, no? Actually, this is not my own knowledge. Ito sa church yon. Tapos kapag nagdi-discuss kami sa Relief Society, isinishare din nila yung mga ginagawa nila. And we learn each other. Kaya gusto ko ring i-share sa inyo sa abot ng makakaya ko na maunawaan nyo kahit kuminsan saan tumatakbo-takbo tong aking video. But I would like to thank you din, no, sa panonood ninyo, sa pagwa-watch ninyo. At ginagawa ko to because I love the things that what I am doing now. Yung pagre-reels ko, kulang-kulang nga yung dashboard ko eh. Kahit upload ako ng upload, nagla-like pa ako sa iba, nag-share pa ba. Talagang si Mamets hindi mo maintindihan kung ano yung gusto. Pero, masasaan ba, kagaya din ng food storage ko. Ito pa, isa pa palang natutunan ko. Tiyaga, ayan. Tiyaga at saka pasensya. So, ang dami ko palang natutunan na tiyaga, pasensya. At saka yung, yung pagsisikap na masunod kung ano man yung itinuro sa'yo. Tapos, i-apply mo. So, mga friendly, isa-shoutout ko yung mga nagbibigay ng Star Sana. Wala pala yung listahan ko. Na dati nilista ko yung mga nagbibigay ng mga star. But anyway, sa susunod na video ko, isa-shoutout ko yung mga pangalan ng nagbibigay ng mga stars. Maraming salamat po sa mga nagbibigay, sa mga star senders ko. Ang tangi ko lang pong maitutulong sa inyo ngayon, kasi wala pa po akong, hindi po tinatanggap yung GCash ko, yung application ko, hindi ko alam kung bakit. Kaya hindi ako makapag-send ng mga stars. Kaya ang tangi ko palang nagagawa po ngayon is i-share. Kahit pa paano yung mga videos nyo, i-like at saka mag-comment. Kapag nakakapagkaroon na rin ako ng natanggap na po yung application ko sa GCash, lagi po kasi akong nadidinay, hindi ko alam kung bakit. Ayaw nila akong tanggapin. Kaya ganun pa lang po ang nagagawa ko. At